hindi ang warning niya. Okay? At ipapaalam niya sa lahat na ang pangalan ng Amang Yahweh ay ano? Yahweh? Ituturo, di po ba? At ang pangalan nating tagapagligtas ay ano? Yeshua. Ngayon, sa panahon nila, nalaman ba nila ang pangalan ng Amang Yahweh? Malalaman nila kasi ituturo. Pero sino ang tinatawag nila sa panahon ng kalamidad? Yung pagkakaalam nila saan? Doon ayon sa kanilang katotohanan. So, yun ang ibig sabihin na nabablaspheme mo ang pangalan ng, bagamat alam mo na ang pangalan ng Amang Yahweh, pero ang tinatawag mo ay ano? Siya. Mamaya matutuklasan natin doon. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin kasi ang tao naman, kahit sino eh. Kumisan nga kahit yung atheist eh, di ba? Na walang paniniwala, pag sa'y nagkaroon ng kalamidad, walang sumusumpa. Kung hindi ano, luluhot. Alam ang problema nga, iba yung tinatawag. Okay. Hindi ko sinasabing maniwala po kayo kagad ha. Tuklasin niyo po. Okay. So, they blaspheme. Now, verse 12. Sa verse 12 na po tayo. And the sixth angel. Ano sabi diyan? And the sixth angel at binuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at ang natuyo ang tubig dito upang maganda ang dadaanan ng haring mula sa sikatan ng araw. Kanina sinabi ko sa inyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, ano ibig sabihin nun? Huwag nating i-interpret sa sarili nating pangunawa. At ang Bible, sabi niya, siya ang magpapaliwanag sa sarili niya. The language of the Bible should be explained by the Bible itself. Sa tanong, yung bang ditong the river Euphrates ay matutuyo? Literal ba o hindi? Ha? Literal? Okay. Sabihin na natin, hindi ko kontrahin. Kasi may pangyayari doon sa Babylon na ang river ba ay naiga? Bakit? Kasi yung itong sasakop doon sa Babylon, hindi sila makapenetrate dahil sa matitibay na bakod. Pero sa ilalim noon, merong tubig na dumadaan na galing sa river Euphrates papunta sa loob. So ang ginawa nitong si Cyrus, dinivert niya yung daloy ng tubig. So natuyo ba? Okay. Sa Bible, pag sinabing tubig, kanino sumisimbolo? Ha? Oh, buksan natin, Revelation 17. Kaya, di ba sabi natin, huwag tayong mag-i-interpret. Right? Kung titignan natin yung Bible. Kasi sabi nga, reveal and enlarge. Sa 16, sinabi niya, natuyo ang ilog Euphrates. Sa 17, inilagay na niya yun. Yung ibig sabihin nun, in-enlarge niya. Kung ano ibig sabihin ng water. Revelation 17, verse 15. Ewan ko lang kung tama po ako ha. Diba? Ibig sabihin sa 15, ganito. At sinabi niya sa akin, ang tubig na yung nakita, na kinaupuan ng ng patutot ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa at wika. Ibig sabihin nun, yung, di ba may nababasa tayo na ang bawat bansa ibibigay dito sa bis dito ang kapamahalaan. Siya na, susunod sila dito sa bis. Pero dumating ang time na yun ay naiga. Ibig sabihin, dumating ang time yung suporta ng bawat bansa na nananiwala sa kanya ay ano nangyari? Nag-back out. Right? Nawala. Di ba? Yung pong ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin nun na, kasi di ba sabi natin, maraming nag-i-interpret. Right? Sa panahon natin. At sinasabi lang, natuyo na ang river Euphrates. Di ba? Pero kung titignan mo, hindi ganoon ang gustong kalooban ng Amang Yahweh.
Dito niya sabi nga, reveal and enlarge, reveal and enlarge. Doon tayo ngayon babase. So ano ba yung natuyo? Suporta ng tao rito saan? Sa beast. Di ba ba? Umatras sila. Bakit? Dahil nga wala silang makitang kapayapaan. Dito sa kanilang paniniwala. Okay, tuloy po natin. Then sa 13:14, ito po. Isipin nyo ha. 16, 13, 14. Init. Pagod pala mag-sermon rito. 13. Ang sabi rito, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, sa bibig ng hayop, sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong raw? Espiritu, karumal-dumal, na gaya ng mga palaka. 14. Tingnan niyong mabuti. Sapagkat sila ay mga espiritu ng demonyo na nagsisigawa ng mga tanda at pinaparonan nilang hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Amang Yahweh. Di ba sinabi ko sa inyo, ang Bible karamihan, climax, and detail. Tanong, kung meron silang first plague, ano ang first plague? Sugat. Nakakakilos ba sila? Meron walang makakain. Gutom ba sila? Walang maiinom. Talagang mauuhaw. Mainit. Kasi hindi mawawala yung init. 5 Kadiliman. 6 ay naiga, di ba? Tanong ko nga sa inyo. Kaya pa ba nilang pumunta sa buong bansa? O paano ngayon natin i-reconcile? Di ba sabi ko nga sa inyo, climax and reveal. Kung may sugat ka na, wala kang pagkain, at wala kang lahat ng meron, kaya pa ba nilang lumabas ng bansa? Kaya pa ba nilang maglabas ng milagro? O bakit ganon? Hindi na, di ba? Ang ibig lang sabihin nun, before na binuhos ang plagues, ito muna ang gagawin nila. Kaya sabi nga, climax, pinakita mo na yung climax. Anong dahilan kung bakit itong plagues ay binuhos? Nang dahil dito sa 13. Ibig sabihin nun, nung panahon sila ay nagbigay na ng batas, pinipersecute na ba ang mga mananampalataya? Yes, yun ang panahon nila. Ibig sabihin nun, nakakakilos pa ba sila? Nung wala pang plagues, nakakakilos pa ba sila? Yes, nakakakilos pa sila. Yan yung sinasabi, pag nagbabasa tayo ng Bible, tignan natin mabubuti. Sabihin, climax ito, then detail. Kasi hindi pwedeng mangyari na pag sila natanggap na nila ang 6 plagues, wala, di po ba? Hindi sila na makakamula kasi walang magpapalipad sa kanila. Saan sila sasakay ng eroplano? Wala. Saan sila sasakay ng barko? Wala. Kahit lumakad man sila, hindi sila lalakad. Bakit? Sakit. Di po ba? So, yun ang ibig sabihin ng Bible. Maintindihan mo lang ang scripture. Ang sabi nga ng Bible, the fear of Yahweh is the beginning of wisdom. A good understanding, ano sabi? Lahat ng sumusunod saan? Sa kautusan ng Ama. So, sabihin nun, pag sinusunod mo ang kalooban ng Amang Yahweh, magkakaroon ba tayo ng understanding? Yes, doon natin makikita. I-reveal ng Ama sa iyo. Ito yan. Pero yung ibang interpretasyon, iba, di ba? Nakikita lang natin, yung River Euphrates, at nakalagay pa sa YouTube, na natuyo. Pero hindi doon nakapokus ang Amang Yahweh. Yan yung sinasabing, i-deceive ni Satan ang mananampalataya rin. Kahit yung mananampalataya, madideceive pa? Yeah. Okay, tuloy po natin. Ang sabi rito, 14. Sabi rito, sa 13. And I saw 3 unclean spirit like a frog
came out, saan? Of the dragon, of the beast, mouth of the prophet. Paano? Saan lumabas ang frog? Pare-parehong lumabas saan? Sa mouth. Di po ba? Ang ibig lang sabihin noon, nagkakaisa ba sila sa kanilang panukala? Yes. Yan po yun. Ang dragon dyan ay tumutukoy kanino? Sa Santo Papa, beast. Ang Vatican City ba ay beast rin? Yes. Pinakamaliit na beast. Yan, sabi niya, come out of the dragon like a frog. Sabihin, ang panukala ng, kung titignan natin, frog, ang panukala ng Vatican, gusto niya lahat rin mabigyan ng vaccine. Nakikita na natin yung pangyayari? Yes, isa lang. Ang panukala ba ng government? Ganyan din. Ang panukala ba ng religious mga leader? Ganun rin ba? Tinuturo rin, di ba? Di, tanggapin niyo yan. So, ibig lang sabihin, isa lang ang kanilang panukala. Sabi niya, came out of the mouth of the dragon, came out of the mouth of the beast. Ay, yung false prophet, sino? Tandaan niyo, anak. Ang meaning ng prophet ay messenger. So, meron bang tinatawag na false prophet? Yes. Ibig sabihin nun, mga messenger rin. Yes. Ito yung religious na protestant. Diba? Tanong ko sa inyo, sa atin ngayon, karamihan ba sa atin ngayon? Ano ang sinasamba natin? Anong araw ang pagsamba natin? Sabado. Sa labas ng Christianity, anong sinasamba nila? Tingnan nyo, pagkakiba, lahat, sabihin, ituturo na ngayon. Isa lang ang lalabas sa kanila. Isa lang ang panukala, isa lang ang gusto. Kundi maglalabas sila ng batas. At ang batas na yon ay Sunday worship. Sabi natin, ay paano yung mga Muslim? Kung nagbabasa kayo ng article, ang Muslim ngayon ay sumusunod na sa panukala ng beast. Sumusunod na sila. Okay, tuloy po natin. Anong oras na po ba? Mga ilang oras? 3 oras na lang po. Sige, malapit na rin po ito. Sabi niya rito, ano po ang ibig sabihin? Sapagkat lahat ng lumabas sa kanilang bibig ay isa lang. Ano yon? Yung frog. So pare-pareho. Hindi nagkakaiba. Kanilang panukala. Siya, meaning, magkakasundo sila sa isang layunin. Na? Ang dragon ay tumutukon sa religion, yung religion ng Vatican, ang beast ay tumutukoy sa lahat ng bansa, at ang false prophet ay tumutukoy sa false preacher or apostate Protestant. Na ipapatupad nila ang isang batas sa buong mundo, ang Sunday law. Mamaya, magbibigay ako ng dito para mabasa nyo. What? Sabi rito, nawala na ako. Verse 14. Ayan. Sabi rito sa 14, basahin nyo po. For they are the spirit of devils, working miracle which go forth unto the kings of the earth, of the whole world, to gather them to the battle of the great day. Ang tanong ko po, what is the great day? Diba sinabi ko sa inyo, sa isang chapter, merong 3 magaganap. Great day ng mananampalataya, great day ng hindi mananampalataya, at yung isang great day, both mananampalataya at hindi mananampalataya, makakaranas ba? Yes. Natin. Sabi rito, always remember when you read the prophecy, they do not follow through in order like a story. The 6th plague, of course, does follow the 5th. Ibig sabihin, ang 5th plagues, ang susunod na 6. Doon tayo papasok. Ang sabi niya rito, meron bang Armageddon? Napababasa natin dyan. Tingnan natin.
Sabi sa 16, and he gathered them together into a place called in Hebrew tongue Armageddon. Ibig sabihin, di ba? So, tanongin natin, ang Armageddon ba literal or spiritual? Ibigyan ko example. Ang Armageddon ay isang, sabihin na natin, sabi ito, teka lang. Yan, Armageddon sa 16 sinasabi, a mountain of slaughter. Tandaan nyo ha? In the gathering of all the powers of the earth together for the purpose of fighting against the people of Yahweh. Right? So sabihin nun, what is Armageddon? Place sa Middle East. Diba? Ginamit yan yung Armageddon place yan sa Middle East or yung Har, sabi dito. Ngayon, tingnan nyo mabuti. Granted, sabihin na natin. Alam natin na ang 6 plagues na doon, pag meron na sila, makakapunta pa sila doon sa Armageddon? Sa place? Hindi na nila. Kasi sabi niya, dadalhin lahat ng mga mananampalataya doon sa Armageddon. Di ba? Pero ang tanong, paano nila madadala? Kung sila'y tinamahan na ng 6 plagues. So, ibig lang sabihin nun, wala pa yung 6 plagues, pinipersecute na nila ang serba ng Amang Yahweh. Pero ang nakalagay doon, dadalhin sa place ng Armageddon. Question. Halimbawa lang naman to. Ilang bilyon na ang tao ngayon? Sabihin na natin 9 billion. Tama? Sabihin natin, kasi may nababalitaan tayo na depopulate. Sabihin na natin namatay ang 3 billion nang dahil doon sa depopulate. Ilan ang natira? 6. Ha? 6. Ilan? 6 billion. Okay. Sabihin na natin ang mananampalataya ay 500 million lang. Granted na natin. Yung bang 500 million, kakasya ba doon sa Armageddon? Hindi. Ang sinasabi lang niya, kasi great day, ibig sabihin, pag sinabing great day, apektado ba ang buong mundo? Yes. Ang ibig lang sa great day, kung saan ka lugar na nakatayo, yun ang pinaka-Armageddon mo. Dahil kung saan ka, halimbawa, ikaw'y Pilipino, ipe-persecute ka ba ng government? Ipe-persecute ka ba ng mga tao tumanggap ng vaccine? Nung dito, yung Mark. Ipe-persecute ka. Kasi meron na tayong karanasan, di ba? Yung mga taong hindi tumanggap ng vaccine, ano sinasabi ng tumanggap ng vaccine? Nandahil sa inyo. Nandahil sa inyo, May sakit pala, magpabaksin. mga akuang kayo, dapat magpabaksina kayo. So, ibig sabihin, ang katulong ng government ay sino? So, ibig sabihin nun, ang kapitbahay mo, iper-persecute ka. Ang ibig sabihin nun, maging anak mo, maging tatay mo, maging kapatid mo, pag hindi nila tinanggap si Yeshua Messiah, ano sabi ni Yeshua? Sila ang mag-persecute sa iyo. Kaya ipanalangin nyo na ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay, tanggapin si Yeshua. Dahil masakit pag mismo ang magulang mo sasabihin sa iyo, yung anak ko matigas ang ulo. Sige. Diba? Yan ang ibig sabihin ng Armageddon. Kung saan ka lugar. Kasi yan ay sabay-sabay. Hindi kagaya doon local, ang persecution noon local lang. Pero ito'y great day, sabihin, global na mangyayari ang persecution at sabay-sabay. Kung nangyayari sa Pilipinas ang persecution, mangyayari ba sa state? Yes. Mangyayari ba sa ibang bansa? Yes. Yan ang sinasabing dadaling ka sa place of Armageddon. Sabi rito, Armageddon is a symbolic word. Sabi niya, Yahshua used to denote the great universal battle. Ibig sabihin nun, ang lahat ng mananampalataya sa buong mundo magkakaroon ba ng giyera? Yes. Kaya nga ang mangyayari sa atin, takbo na sa bundok.
Ibig sabihin nun, ngayon may kalayaan pa tayo, pag in-implement yung microchip, hindi ka po na nila iper-persecute. Ang problema mo lang, hindi ka makakabili. Hindi ka makakatrabaho. Wala silang persecution mo ng gaganapisyo. Sa sarili mo, ikaw ay hinihigpitan mo sila kasi hindi ka makabili. Darating ang time, pag ang lahat ay nalagyan na ng microchip, ang kasunod doon ay hahabulin ka na nila. Ipe-persecute ka na nila, di ba? So, habang may kalayaan pa, yung pong may mga lupa na maliliit, magtanim na kayo ng pagkain. Totoo po yan. At ang pagkain yung hindi yung seasonal. Ang kamote ba ay seasonal? Pwede. Pero, di ba? So yung madaling tumubo para sa panahon ng implement ng microchip or mark of the beast, meron kang makakain. Pero yan ay iiwanan mo rin. Lahat ng bahay na magaganda, darating ang time ay iwanan nyo. Ngayon, kung ayaw nyo, magiging katulad kayo ni Mrs. Lot. Diba sabi ni Yahshua, remember Lot's wife. Bakit? Alam ba niya paparusahan ng Sodom at Gomorrah? Yes. Yes. Nakalabas na siya. Yes. Pero hindi siya nakarating saan? Promise land. Sa safe place. Sa lumilis. Di ba? Hindi. Alam niya, mayroong judgment na darating. Sinabihan na niya yung mga anak niya, di ba? Isa lang ang babala ng mangyawe. Simple lang yun. Masama ba yun nalilingon? Simple hindi. Ibig sabihin, kahit simple lang yun, kung ano ang babala ng amang Yahweh, huwag mo nang gamitin ang katigasan ng ulo mo. Di ba? Dahil ano mangyayari sa iyo? Kaya ang sabi nga doon, kung ano ang itinanim mo, aanihin mo. Lumingon ba siya? Yes. Kagustuhan ba ng ama na mapahamak siya? Hindi. Hindi. Tandaan natin. Ang sabi ng amang Yahweh, sa araw ng Sabat ay igalang mo. Pero ang sabi natin, ay, taka na muna. Ayan ang sabi ko nga, ang sabi ng amang Yahweh ganito, huwag tayong magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. May mga problema, sabihin natin may mga problema sa araw ng Sabat, kumisan ay mawawalan ako ng trabaho. Nauunawaan ba yun ng amang Yahweh? Yes, nauunawaan ka. Pero ang amang Yahweh hindi titigil na sa'yo. Ikukuhan sa isip mo, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Igalang mo ang araw ng Sabat. Pero pag tinatalo ka ng sarili mong katwiran, ano mangyari? Mahal ka pa ba niya? Pababayaan ka ng amang Yahweh. Gusto mo yan eh. Ayaw mong matuto yung bisig ko ang gagawa ng paraan. Ang ginagawa mo yan sarili mong paraan. So, pababayaan ka ng amang Yahweh. Kaya lang, hindi po pwede yun na kasi sabi nga niya, tutulungan ka niya. In time, sabi niya, tutulungan ka niya sa lahat ng ating kainan. Kasi process po yan eh. Hindi ka makakarating sa kabanalan kung hindi mo pagdadaanan yung process. Sa process na yan, magiging perfect ka ba? Yes. Paglagyan natin. Alam niyo yung typewriter? Pag nag-aaral ng typewriter, ano sabi? Tundok 16. Di ba? Sa susunod noon, hindi na siya titingin, nakagano na lang. Kaya natunog, pag nasasanay na siya, pag yung daliri niya ay nagkamali ng pindot, ano nang ginagawa nitong tang? Automatic pupunta sa backspace. Bakit, di ba? Bakit nasanay na siya patungo sa pagiging perfect doon sa typewriter. Ganon rin tayo. Marami rin tayong kamalian. Tutulungan ka ng amay. Kagaya natin, sa panahon, hindi ko sinasabing ako hindi na nagsisinungaling. Ang pinagpipray ko lang sa Ama, tulungan niyo po ako. Huwag magsinungaling. Pinagpipray ba natin yan? Yes. Habang pinagpipray natin na huwag tayong magsinungaling, yun rin ang pinapadala ng Ama. Bakit? Para ma-practice. Na kung halimbawa ikay nagsisinungaling ng buong araw o isang linggo, pag ikay meron ng tagapagligtas sa puso mo, nababawasan ba ang pagsisinungaling? Unti-unti niya yung babawasan. Kung ikay mangiinom,
unti-unti niya yung babawasan. Kung ikay matigas ang ulo, unti-unti niya yung babawasan. Sabi nga ng Amang Yahweh, kung saan ka mahina, doon niya ipapadala. Bakit? Doon ka mahina eh. Hindi niya ipapadala yung malakas ka na eh. Di ba? Kung saan mahina, yun ang ipapadala ng Amang Yahweh. Okay. Sabi rito, Armageddon is a symbolic word Yahshua uses to denote the great universal battle where the wicked turns against Yahweh and His peace. And His, faithful people. Okay. 7 plagues. Ano ang 7 plagues? Ano ang 7 plagues? Basahin natin. Saan yun? 17. Sabi rito, and the 7 angel pour out his vial, saan? In the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne saying, it is done. And there were voices, thunders, and lightning, and there was a great earthquake, such since the men were upon the earth. Ngayon, tanong, yung 7 plagues, ano ang naapektuhan? Air. Ang buong mundo. Di ba? Pero sa 7 plagues, mananampalataya ba at hindi mananampalataya, mararamdaman? Yes. Yes. Pero yung mananampalataya, may protection ba? Yes. Yes. Makikita natin kung paano lilindo. At tingnan nyo po ibig sabihin. Climax and then details. Sa sa verse 1 ng Revelation 16, sino ang naapektuhan? Lahat ng mark, di ba? Ng beast naapektuhan. Pero bago nangyari yung plagues, sino muna ang inuna? Mananampalataya, pinersecute. Di ba? At magtatago na yon. So, dahil sa persecution ng mananampalataya, anong ginawa ng Amang Yahweh? Binuhos niya ang plague. Tapos, nang matapos na ang 6th plague, ibinuhos na niya lahat. Ang naapektuhan ay, natatandaan nyo ba yung sinabi ko na, reveal and enlarge? Okay, dito natin patunayan. Totoo ba yung sinasabi mo, reveal and enlarge? Basahin po natin ang Revelation 6. Ito po ay copy-paste. Verse 13. Ang sabi rito, at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na sinasambulat ang kanyang mga bungang bugot pagka hinampas ng malakas ng hangin. 14. At ang langit ay nahawi gaya ng isang lulong aklat kung nilululon, at ang bawat bundok raw at puloy ano raw? Naalis sa kinakatayuan. Tignan po natin. Ngayon, tignan natin ang Revelation 16 na binabasa natin. Copy-paste ba? Yun yung sinasabing, reveal and enlarge. I-reveal niya ito, pagdating doon, dadagdagan niya. Okay. Chapter 16. 16 verse. Tignan natin muna. Okay. Okay. Dito sa 18. And there were voices. Ano sabi? And thunders. And lightning. May nabasa ba tayo sa Revelation 6 na gano'n? Meron. Balikan nyo. Chapter 6. Verse 13. Meron tayo na mabasa rito sa 14. Ito sabi sa 14, and the heaven departed scroll when it rolled together, and every mountain and every island were moved out of the place. So punta natin ang Revelation 16. Ganun ba ang pagkakasabi?
Sa verse 20 na tayo, and every island fled away and the mountains were not found. Pareho. Yan, ibig sabihin, ito yung sinasabi ng Amang Yahweh, reveal and enlarge. Ibig sabihin nun, hindi tayo ililigaw. Sabi niya, sa chapter 6, binibigay niya ang mangyayari. Sa chapters, doon naman sa 16, ito yung mga karagdagan na mangyayari. Okay, tuloy po natin. Ang sabi dito sa 21, at malaking granizo na kasing laki ng talento. Ano ba ang granizo? Sino ang nakakala? Ano yung granizo? Meron yung, sa atin, hindi natin nararamdaman yan, pero sa Europe, yung hail. Alam niyo yung hail? Na bumabagsak na yelo na bato. Pag tumama yun sa bahay nila, ano nangyayari? Butas o sasakyan. Pero ito isang talent. So, kung ang isang talent, equivalent yan sa 50 kilos. Di ba? Babagsak ba yan sa buong mundo? Pag ikaw'y tinamaan, anong mangyayari sa iyo? Apisat ka. Pero ang sabi niya, habang sila'y tinatamaan ng granizo, nagbablaspheme ba sila sa Amang Yahweh? Yes. Yung inulit ko sa inyo. Paano nila nabablaspheme ang Amang Yahweh? Sapagkat tumatawag sila sa ibang pangalan. Okay, tingnan nyo ha. Kaya sabi niya, ingatan natin ang araw ng Sabat. Sapagkat pag hindi natin iingatan ang araw ng Sabat, automatic na bablaspheme natin ang Amang Yahweh. Basahin natin ang Exodus chapter 20. Verse 10 and 11. Malapit na po matapos. 20, verse 10 and 11. Basahin niyo po, unawain niyo ha. But the seventh day, ano raw? In the Sabbath of Yahweh. Makita niyo pangalan ng Amang Yahweh sa Sabat? Okay, tuloy natin. Then sabi niya, in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy maidservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger, that is within thy gate. 10. For in 6 days, ano sabi dyan? Yahweh made the heaven and earth. Di ba? And rested. And Yahweh sabi dyan, wherefore Yahweh, blessed. So sa Sabat na yan, ilang beses binanggit ang pangalan? Ha? 3. Di ba? Ngayon, pag hindi mo kinikip ang araw Sabat, nabablaspheme mo ba ang pangalan ng Amang Yahweh? Yes. So, meron tayong nagagawang kasalanan na hindi mo alam, di po ba? Pero ang sabi niya, cry aloud, huwag kang magpigil, ipaalam mo sa aking bayan na ang kanilang mga kasalanan. Right? So, huwag po kayo magagalit. Kung kayo'y masasaktan, tanggapin nyo sapagkat mabuti yon para ano? Talagang nakakatisod ang salita ng ano? Ng Amang Yahweh. Para ano? Magising tayo sa katotohanan. Right? Hindi ko sinasabi. So, tingnan natin. So, ipanalangin natin sa Amang Yahweh na ang Sabat ay igalang natin sapagkat kung hindi, sa ayot sa gusto natin, nabablaspheme natin ang pangalan ng Amang Yahweh. So, recap po natin lahat para maintindihan na natin. Last na po ito. Pero natin i-recap, puntahan po na natin ang Psalms 46. Verse 1. Sabi rin sa English, Yahweh is our refuge and strength and a very pleasant help in trouble. So, sino raw ang refuge natin? Sino ang kanlungan natin? Amang Yahweh. Tutulungan ba tayo? Sa lahat? Yes. Huwag natin sasabihin, ay, ganito. Yun. Sabihin, huwag tayong manatili kundi
patuloy tayong manalangin na doon sa ating kahinaan ay makaalis tayo. Diba? Hindi yung mananatili ka na lang rito. Kaya struggle. Kasi nga, makukuha mo lang na ikaw yung patuloy na nag-i-struggle ka. Okay, verse 2. Kaya't hindi ako matatakot, bagamat ang lupa ay mabago, bagamat ang mga bundok ay mga lipat. Kailang mangyayari yun? Great day. Sa great day ng Amang Yahweh. So, i-recap po natin. Sugat or physical sword. Bakit? Di ba sabi nila, lahat ng tao ay tanggapin ang vaccine para may proteksyon sa sakit na kumakalat. Ang resulta sa vaccine na tinanggap ay nagkaroon ng malalim na sakit. Sabi sa Galatian, kung ano ang tinanim mo, yun ang ani. Ibig sabihin nun, kung tayo nakatanggap na sa vaccine, hindi po kayo pinokondem. May pag-asa pa tayo. Ibig sabihin nun, Ama, sorry po, dahil sa wala akong pagkakaalam sa katotohanan. Pero yung resulta ng vaccine ay hindi yung mawawala. Katulad ng ginawa ng magnanakaw. Right? Pinatawad ba siya ng ating tagapagligtas? Yes. Pero nung ibinaba siya, pinalo ba ang tuhod? So, wag po tayong maging, wala na akong pag-asa. Ingatan lang natin yung huli. Kasi yung huli ay meron ng microchip. Okay. So, ang sabi rito, ang resulta ng vaksina tinangga ay nagkaroon ng malaking sugat. Hindi kayang ibigay ng world government ang physical security. So, saan ang physical security natin? Sa mananampalataya, saan ang physical security natin? Kaya Mang Yahweh, ano sabi ng Mang Yahweh? Puntahan po natin ang Revelation 18. Ito po ay double application. Verse 4. Double application po to. Revelation 18, ito ang babala ng ating tagapagligtas. I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partaker of every sin, and that receive not her plague. Ang magsimba ay plague. Pero ang babala, huwag niyong tanggapin. Meron bang plagues ang Ama? Meron bang plagues ang binibigay ang government? At yung mark of the beast? Yes. So, ibig lang sabihin nun, matayan natin. So, ang tanong lang doon, kung meron man, hindi ko kayo kinokondem. Diba? Meron pa rin tayo pag-asa. Okay. Pangalawa, sea turned blood. The economy of food industry collapsed because all living creature and sea turned to blood. Sabi niya, because all living creature die. Dahil sa batas nila na pag walang tatak, you cannot buy permission. So bago ibinuhos ng Ama yung plague, meron munang ginagawa itong sa kabila. May batas ba sila? Oh, pag wala ka, hindi ka makakabili ng pagkain. Sabi rito, all economy security will collapse. Pero tayo hindi nagpatatak ang economy security natin. Kanino? Kanino ang economy security natin? Oh, basahin natin ang Isaiah 33:16. Kahit tatahan saan? Mataas. Ang kanyang dakong sanggalang, sanggalangan ay ang katibayan ng malalaking bato. Ang kanyang tinapay raw ay mabibigay sa kanya ang kanyang tubig ay ibig sabihin kahit anong gawin ng government, alam ba na Amang Yahweh kailangan natin ng tubig? Sabi raw. Alam ba ng Amang Yahweh na kailangan ng tubig? Yes. Alam ba ng Amang Yahweh kailangan natin pagkain? So, ibibigay niya sa atin yun.
Kaya lang ang problema, kulang tayo sa pagtitiwala sa salita ng Amang Yahweh. Yun ang ating kahinaan, di ba? Pero sabi nga, i-practice mo. Ibig sabihin nun, hayaan mo. Kasi ganito lang, tandaan nyo. Ang pangako ba ng Amang Yahweh ay sinungaling o hindi? Hindi. Pero ang nangyayari, hindi natutupad ang pangako ng Amang Yahweh. Ikaw na rin ang ano? May dahilan. Right? Sabi ng Amang Yahweh, igalang mo araw ng Sabat. Sabi ko, paano ko bubuhayin mga anak ko? O sabi ng Amang Yahweh, o sige, bahala ka. Pero, ang sabi nga ni Yahshua Messiah, so, sa John 14:21, sabi niya ganito, ang sino mang tumutupad at sumusunod sa aking kautusan, ang sabi niya, ano, ako'y lubusang, ano, magpapakilala. So, ibig sabihin, sa experience mo yon, malalaman mo na at totoo yung sinasabi ng ating tagapagligtas. Kasi magpapakilala siya. In what way? Pag sinabi na yan niya ang mangyari, galing ang Sabat, may problema ka, paano ko bubuhayin mga anak ko? Di ba? Ang nangyari, maghahanap buhay ka. Kikilos ba ang kamay ng Amang Yahweh doon? Hindi. Gusto mo yan eh. Ayaw mo yung aking, ako ang gagawa ng paraan. Kasi natatakot tayo mawala ng trabaho. Huwag tayong matakot na walang trabaho. Kasi sabi niya, pag ginalang natin ang Amang Yahweh, tayo ba igagalang din niya? Yes. Yun lang yun ang ibig sabihin. No? So, magkakaroon tayo ng security sa kanya. Rivers turn to blood. Di ba? Ang sabi rito, ang water is symbol ng ano? Buhay. Di ba? Ang water ay symbol ng buhay. So what is the lesson behind the third plague? Dahil kinokontrol nila ang water supply, sila din naman ay ano? Iinom ng dugo ng nararapat sa kanila. Ang ibig lang sabihin nun, dahil ginagawa nito sa aking lingkod, pareho rin ang gagawin ko sa inyo. Hindi gagawa ng Amang Yahweh na iba. Di ba? Yan rin ang gagawin nyo. Dahil sinasabi nyo, ang health security nyo ay sa vaccine, may bibigay ko sa inyo yung pinaniniwalaan. Darkness. Scorching sun. Bakit scorching sun? Di ba ang issue sa atin ngayon ay Sunday law? Ang issue ay Sunday law. Right? At ang pininiwala ng lahat ng mga ibang mananampalataya ay yung batas ng ditong beast. Naniniwala sila sa Sunday worship. Kaya ang sabi ng Amang Yahweh, sige, ibubuhos ko sa sun. Tignan ko nga kung tutulungan kayo. Pinaniniwala yung Sunday's worship ay Sabat. Dapat, kasi ang katwira, pag ako'y nagkikip ng Sabat, pwede ba, Sabat at Sunday, at sinasabi nila yun ay totoo, pwede ba ako manalangin sa kanya? Pag ako'y namomroblema at nagkakaroon ng calamity, yes, nananalangin sila. Saan sila mananalangin ngayon? So yung pinaniniwalaan nila, akala nila ay pakikinggan ng Amang Yahweh sapagkat ayon sa kanila, ang Sabat ay Sunday, hindi sasagot ang Amang Yahweh. Anong gagawin sa kanila ngayon? Ito ang inyong parusa. Dried up. Alam natin ang dried up. Naiga. Yung suporta ng beast ay ano? Inatras nila. Okay, basahin po natin para hindi ako nanguhula o sarili kong interpretasyon. Basahin po natin ang Revelation 17. Hindi ko makita rito. At tatapos na po tayo. Saan ba yung Revelation 17? 17. Verse 13. Yes, di ba? Ito yan eh. Di ba? Sabi rito, ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinigay nila ang kapangyarihan sa kapamahalaan. Kanino raw? Sa hayop. So, sino itong beast na tinutukoy rito? Yung Little Kingdom.
yung little horn. At alam natin, kahit saan tayo tumangin, meron bang namamayagpag na little kingdom rito? Na ang lahat ng bansa ay yumuyuko? Meron. Di ba? Ibig sabihin, ito ang most powerful na kingdom na kahit ang state ay ano, yumuyuko. Di ba? Isang maliit na bansa, walang standing army, pero hindi nila kayang girahin. Ano ang ginawa nila? Isinuko nila at ibigay nila ang kapamalaan ng ano? Ano nangyari pagkatapos noon? Sa 13 yan, di ba? Sandali lang. Yung nag-back out sila, yan rin. Ito sa 16. Tingnan nyo sa verse 16. At ang 10 sungay na iyon ay nakita at ang hayop, ano sabi? Ay siyang napupuot sa pato at siya pinabayaan, hinubaran, kakainin ang kanyang laman sa lubos na supukin. Ibig sabihin, nag-back out ba ang suporta doon sa beast ng bawat kingdom? Yan yung sinasabi sa Revelation na 16 na ang tubig, Euphrates River ay natuyot. Ibig yung suporta ng lahat ng bansa dito sa beast, inatras nila. Tama po ba? Okay. Meron tayong babasahin. Sa Amos 18:11. Basahin niyo po ang Amos 8:11. Okay, Amos 8:11. Ang sabi ay ganito. Narito ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Elohim Yahweh, ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom na tinapay o kahuhawan man dahil sa tubig, kundi ang pagkarinig ng salita ng Amang Yahweh. Kailan mangyayari yun? Ibig sabihin, kailan mangyayari yun? Okay. Sa panahon ba na namamayagpag ang beast, lahat ba ng Bible kukunin niya? Yes. Susunugin ba? Yes. Pati sa internet, tatanggalin. So lahat ng mga preacher, ng mga lingkod ng Amang Yahweh, nasaan? Takbo na. Right? Tumakbo na sila. So walang matitirang mangangaral sa kanila. At sa panahon niya, pag inatras nila, suporta ng beast, ano ang mangyayari? Sila ay mauuhaw sa salita ng Amang Yahweh. Bakit? Sapagkat yung kanilang paniniwalaan, akala nila ay truth, ay hindi pala. So hanapin ba nila ang kautusan ng Amang Yahweh? Yes. Masusumpungan ba nila? Hindi na. Right? So hindi na. So, ngayon, pupunta na tayo doon. Diba, inaral natin yung what is the great day? Ang great day ay 3. Sa mananampalataya, sa hindi mananampalataya, at both sa mananampalataya, pagdating ni Yahshua, Messiah. Basahin po natin ang Revelation 6. Last chapter. Ito, pakinggan niyong mabuti. Revelation 6, Revelation 6, chapter 17. Ang sabi, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan. Ano sabi diyan? Sino ang makakatayo? Nagtatanong ba ang ating tagapagligtas? Okay, tatanungin ko kayo. Sino raw ang makakatayo? Ha?
Walang mark of the beast. Ano pa? Ano pa? Yung nagsasagawa ng Sabat. Diba? Sinabi ko sa inyo kanina, the Bible, the language of the Bible should explain by the Bible itself. Tanong ko nga rito, sabi nga niya, sino ang makakatayo? Ang sagot po ay ito. Basahin natin ang Revelation chapter 7. Tingnan nyo ha, kung sino yung makakatayo. Verse 7. At pagkatapos dito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Verse 2, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sakitan ng araw na taglay ang tatak nino. Itong anghel para may tatak. Right? Ano sabi niya? Sumisigaw ng malakas na pinagkalooban na sorry po. Na pinagkalooban ng may pamaklupa at ang dagat. Verse 3, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan ang kanilang noo at ang alipin ng ating Elohim. So alam natin dito, pag binasa natin, 12,000 sa lahi ni Abraham, sa lahi ni Benjamin, di ba? Dito lang muna tayo kasi hindi naman yun ang topic natin. So ang katanungan ay ito. Ano po yung tatak niya? Kasi ang sabi rito, sino ang makakatayo? Tinatanong. So para malaman natin kung sino yung magtatayo, ang sabi ng anghel, huwag mo nang ibuhos ang salot, di ba? Hanggang sa matatatakan ang sagot nyo, sumusunod. Ano pa? Kung ano? Ang makakapagtiis ng araw ng Sabat. Sumusunod ka nga sa araw ng Sabat, nakakapagtiis ka, ay wala ka namang tatak. Alamin natin yung tatak. Kasi sabi nga ang Bible ang siyang mag-interpret. So basahin po natin kung ano yung tatak. Basahin natin ang Isaiah 8:16. Matatapos na po. Konti na lang. Ang sabi ito, sa English ay ganito, bind up the testimony, ano sabi dyan? Seal the law among my people. So, ano ang seal niya? Kautusan. Saan nilalagay? Sa no? Yung ba, nakasulat ba rito yung 10 utos? Mine. Ano sabi niya doon sa New Testament? Sabi niya, isusulat ko ang aking kautusan saan? Sa puso at sa isip. So, ibig sabihin nun, ang makakatayo ay sino? Yung may tatak ng Amang Yahweh. So, isa-isay natin ang tatak. Ngayon, tinignan ko sa dictionary ang synonym ng tatak. Ang synonym ng tatak, ay ibig sabihin nun, mark. Or, sa sign naman, tinignan ko, ang synonym doon ay mark. Okay, alamin natin, ano bang seal ng Amang Yahweh? Basahin po natin ang Ezekiel, chapter 20, verse 12. Verse 12. Okay, matatapos na ito. Pasensya na po, pero kailangan matapos ito. Sabi rito, moreover, I also give them my Sabbath. Ano na sabi dyan? To be a sign. So, ang sign ba ng Amang Yahweh ay ano? Sabbath. Right? Sabi niya, that they may know that I am, sino raw ang nagpapabanal? So, pag nagkikip tayo ng Sabbath, pinapabanal ba tayo ng Amang Yahweh? Ano, sabihin,
Bago sasabihin yun. So, sabihin, tayo napapabanal sa araw na gusto niya. Hindi sa araw na gusto ng tao. Verse 20. Papalitan natin ang sign na mark para maintindihan natin. And hallow my Sabbath, and there shall be mark between me and you, that you may know I am Yahweh, your Elohim. So, ibig sabihin nun, makikilala lang natin, sabihin, ang pagkasabi dito na I am Yahweh, your Elohim. Sabihin, pag tayo nagkikip ng Sabbath, tinatanggap ba ng amang Yahweh na siya ay Elohim natin? Yes. O ngayon, sabi nga, ito ang mark ng amang Yahweh. Gagayahin ba ng beast? So, anong mark niya? Sunday. See? Sabi doon sa Revelation 17, sabi niya, basahin natin ang Revelation 13. Makikita natin. 13 verse tingnan nyo ha. Verse 17. And that no man might buy or sell, save he had the mark or the name of the beast. Pag sinabing beast, kaninong tumutuko yon? Sa little horn or little kingdom. Ngayon, tanungin natin ngayon, alamin natin sa bibig nila mismo. Ano ba yung mark nila? Okay, ito po yung ibibigay ko sa inyo. Pakipasa lang po, pero mag-share-share tayo. Ito mismo sa bibig nila. Hindi galing sa akin ha. Pasa mo nga. Bawat isa sa tapos ipasa-pasa niyo. Alam ko, yan na lang isa. Ito na ang last. Humingi pa ako ng tawad. Pasensya na po, pero kailangan ito na ang panghuli. Ano raw ang sabi? Diyan. Sila ba ay nagsasabi na kanilang mark ay ano? Sunday. So, ibig sabihin nun, counterfeit ba sila doon sa Sabat ng Amang Yahweh? Ang mark ba ng Amang Yahweh ano? Sabat. Ang mark ba ng beast ano? Sunday. Ibig sabihin, ginagaya ba? Ginagaya. Hindi siya maglalabas ng iba, kundi kung ano lang ang nakasakasulatan na mark ng Amang Yahweh, papalitan niya yun. Right? At yun ang sasabihin niya. O, isa pa. Ang isang seal, last na ito. John 3:33. Last na po ito. Pasensya na po. Kailangan malaman nyo, kasi malaman natin kung ano pang huli. Ang sabi ay ito, John 3:33. Sabi sa English, he that hath received his testimony, ano sabi? Hath set to his seal. So, tanong, ano bang testimony ng ating tagapagligtas? Ha? Ano ang testimony? Ang testimony ng isa pang seal na ibibigay sa atin, mababasa natin, ito na po ang panghuli. Revelation, pangilang panghuli na yon? Revelation chapter 19 verse 10. Okay. Verse 10. Yeah. And I fell at his feet to worship him. And I said unto thee, see, going on, they fell to servant. Ang sabi sa verse 10, ganito. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan, ako'y kapwa mo alipin at ng inyong mga kapatid na mayroong ano? Patoto. Testimony, di ba? Yung sa Tagalog, patoto. Na patoto ni Yeshua
Sumamba ka sa ilan sapagkat ang patutuo ni Yeshua ay ano? Siyang espiritu ng hula. Ibig sabihin nun, ang prophecy kanino galing? Kay Yeshua. Ang revelation ba kanino galing? Kay Yeshua. So doon lang tayo mag-i-stick. Di ba ang warning sa atin? Walang private interpretasyon, kundi dito lang tayo. Hinulaan ba namang ama ni Yeshua Messiah itong beast na ito? Meron ba siyang mark? Yeah. So, maraming lalabas na interpretasyon, ililigaw nilang marami para sabihin na hindi yan ang mark namin. Pero hayaan natin ang Bible magsasabi, ano ba ang mark ng beast? Siya na rin po ang nagsasabi. Sapagkat siya yung mark, at ang mark ng Amang Yahweh ano? Sabat. Happy Sabat po sa ating lahat. Huwag po kayong magagalit. Nagpaparating lang po ako ng mensahe. Hindi ko sinasabi, paniwalaan nyo ang sinasabi ko. May karapatan kayong mag-search at mag-aral. At i-reveal ng Amang Yahweh kung ano ang katotohanan. Okay. Salamat po, Brother Ising, dun sa pagbigay nyo ng mensahe sa tema nating sa dakilang araw, sino ang makatatayo? For the great day is come, who shall be able to stand? Salamat po dun. Nawa dun sa mensaheng yun ay naintindihan po natin kung ano talaga ang mangyayari. Napakahalaga po sa buhay ito ng tao sapagkat kung tayo walang alam sa mangyayari sa atin, hindi tayo makapaghahanda. Sayang ho. Kaya salamat po, Brother Ising. At ngayon po, tanungin ko kayo, gutom na po ba? Ang problema ho, hindi pa luto. Oh. Yan ho ang problema, pero araan tayo po natin. At ngayon, siyempre naman, kailangan hong matuloy yung kaganapan na gaganapin natin. Hindi pwedeng hindi mapuspon sapagkat ang dami nating gagawin ngayon. Pero, bago natin ituloy ang isang bagay na gagawin natin sa paghahandog, meron dito na nagulat din naman ako na ito hindi ko kung saan wala rin akong kalam-alam. Bagal matagal-tagal na kaming magkasama dun sa hindi ko sabihin yung lugar, nagkakakwentuhan, nagkakakita. Hindi ko alam na ito pala ay may pambihirang talent. Gusto niyo po bang malaman kung sino yun? Siguro po ay ito hindi niyo pa rin nakikita. Pero matagal niyo na rin ito nakakausap. Matagal niyo na rin nakikita. Gusto niyo po bang handugan kayo nito ng isang awitin? Yes! Sigaw po na malakas. Gusto niyo po bang handugan ng awitin? Gusto niyo po ba malaman kung sino yun? Ito po ay nagmula rin sa angka ng mga awit. Sino po ba ang kilala ninyong kapatid na magaling umawit? Sa mga kapatid do, sino? Sino nakatatanda sa kanya? Bandaroon! Bandaroon! Sino ang kilala ninyo? Kilala niyo bang mga awit si Brother Nathan? Next, pwede ba sa susunod si Sister Nora? Sino po bang kilala niyong kapatid niyo na magaling umawit dito? Sister Nora. Si Brother Ising Juan tinutukoy ko. Payag po ba kayo? Yes! Parang awan na. Di po, biro lang po yun. Si Brother Nathan po ay magaling talaga mangawit. At ito pong kapatid niyang ito ay ngayon lang rin natin mapapakinggan sa aming mga taga dito. Akin pong tatawagan ang isa sa napakaganda na kapatid ng ating kapatid na si Brother Nathan o Nathaniel Sueco. Tatawagin ko po si Sister Nes o si Sister Nesalyn Sueco. At ang kanya pong anak, may anak pang kasama, hindi po yung mawala ang anak, dapat magkina ito. Si Sister Danglang. Kaya po ba kayo marinig ang mensahe niya?
Surprise po yan. Sorry ah. Ngayon nyo lang po mapapakinggan. Pumiyang sorry ah. Saan po yung drums naman? Saan po magawa? Ganun po. Commercial po, commercial. That's something. What I could be and all that I am. Show me the stairway. I have to climb here for my sake. Teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Yeshua. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Yeshua, and tomorrow may never be mine. Yeah, help me today, show me the way, one day at a time. Do you walk among men? Well, Yeshua, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Yeshua. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Yeshua.
one day at a time. Yeah, help me today, show me the way, one day at a time. Salamat po, Sister Ness. Nabusog po ba kayo dun sa mensahe? Salamat po, Sister Ness, dun sa mensahe ng one day at a time. Kumbaga, ngayon lang rin po napakinggan ng ibang mga kapatid na kayo pala isa ring mga awit. Nagulat daw po sila. No, doon nabusog kayo sa isang awitin. Pero kung gusto niyo naman pong isahan pa ni Sister Ness, pwede pa. Kung payag pa ho kayo. Gusto niyo pa po ba? Isa pa hong mensahe ng awit? Bago natin ituloy, kung willing ho kayo. O sige, Sister Ness, pagbigyan po natin sila pang isa. Awitin niyo na po yung inyong ibinaon. Palakpakan po muli natin mga kapatid ang kanyang pagbabalik. Sandali lang. Ilaw po. Sister Aiza, mas maganda ang pagwalang My heart can sleep when I pause to remember a heartache. It's quite a stepping stone along the trail that's winding always upward. This troubled world it's not my final word. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day you calls me home. The things of earth will be lose their value if we apart. Their battle cry and things of earth that cause a heart to tremble. Remember there where all pain was felt. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I carry on. Until the day my eyes behold that
of man is like a waiting for a pond when it's released, it's destined for the sky. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day He calls me home. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day He calls me home. Salamat po muli, Sister Nel, sa pag-awit ng Until Then. At yun po ang kanyang baon at inihandang awitin kung saan ay sorpresa daw po yan sa bawat mga kapatid. Sayang nga lang ho at hindi nakarating ang ating kapatid na si Brother Nathan dito sa Talisay. Pero meron sana siyang representative ay. Kaya lang, hindi pa natin ito narinig umawit. Kung papayag sanang umawit si Sister Lynn sana. Di po, biro lang Sister Lynn. At ngayon po ay akin pong pinapabot dun sa ating mga kapatid na magsisipaghandog ng kanilang mga anak sa dakila nating Ama at sa ating tagapagligtas na si Yahushua Misaya. Ay ready na po ba? At ngayon po ay aking tatawagin ang mahandog ng opening song. Awiting paghahandog para ho sa mga bata. Bago po natin tawagin ang mag-o-officiate ng program na ito o ang magbe-bless dun sa mga bata. Akin pong tinatawagan yung mga kabataan upang awitin yung handog na awit. Ang pamagat po ito ay handog. Ito po ay original na komposisyon ng kabataan. At salamat sa isang kapatid natin na talagang nagsumikap din para mabigyan ito ng magandang tunog. Walang iba, si Sister Daniel. Salamat sa pagbibigay ng tunog sa amin. Aking po tinatawagan upang pangunahan po ito. Papilahin mo, no? Papilahin mo, no? Papilahin mo.